Ayan, so magandang gabi po mga kapatid. Tayo po muli ay nagpatuloy sa ating pag-aaral. At tayo nga po ngayon ay nasa chapter 26 ng verse 15 to 16. So magandang gabi po kay Pastor Dom na kasama natin. Siyempre ang aming pastor sa Touching Lives. Magandang gabi po, Pastor. Sana po, ikaw po ba ay nakauwi na? Ayan, kagabi nga po ay natalakay nga natin ang verse 13 to 14. No? Pero bago po ang lahat, samahan niyo po muna ako sa pasimula natin panalangin bago tayo magpatuloy. Maraming salamat po, Ama, sa araw na to, sa patuloy na buhay na binibigay mo sa amin, sa patuloy na kalakasan at karunungan. Maraming salamat po sa gabing ito. Nawa ay magkaroon ng stable na connection ang bawat isa. At sabay-sabay naming matutunan ang iyong mga turo, Panginoon. Ang mga kapatid ko na nasa online, ang mga pamilya ko na makakita ng live na to ay sana po ay maka-join sila at ganoon din ay makita nila ang tunay na pagkakakilanlan sa iyo, Panginoon, na ikaw o lamang ang dapat namin papurihan at walang iba, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo ako pong gabayan, kayo po ang bigay sa amin lalo ng kalakasan upang ito may pagpatuloy. At ganoon din ang mga wala pa rito, sana po ay maka-join sila. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral at ngayong kahapon nga po, natalakay natin ang verse 13 to 14 na tumutukoy nga sa ang pag-amin, no, sa Panginoon ng mga Israelita sa kanilang ginawa na pagtalikod o paghahanap ng ibang Diyos, no. Ang sinabi doon na ang ibang Panginoon na kanilang tinangkilik, no, at dito nga po ay walang malinaw na tinutukoy kung sino ang mga to, at dito ay nagtiwala sila sa iba, no, instead na sa halip na sa Panginoon ay yun nga, no, nakiapid sila sa iba at dito ay sa Diyos pa rin sila magpupuri at manunumbalik. Sa verse 14 tumutukoy ito sa pag-asa ng Israelita na ang Panginoon ang magliligtas, no, ang sa Panginoon pa rin sila mauuwi, at dito ay dahil ang kanilang mga Diyos-Diyosan na kanilang tinangkilik ay wala na, no, wala na at namatay na, at ito yung mga lumipas na, kumbaga wala na kakayahang itong makabangon at makabalik, at dito nga po ay napaglipasan na ito ng panahon. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang verse 15 at verse 16 ay tumutukoy ito sa ang paggabay at pagsama ng Panginoon sa mga Israelita. At dito makikita natin na hindi hahayaan pa rin ng Panginoon ang tao, no, na mapahamak sa kabila ng kanyang galit na binigay. So, sa verse 15, pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh, at pinalawak mo rin ang kanyang lupain. Dahil dito ay karapat-dapat kang parangalan. Sa English ay, You have enlarged the nation. Lord, you have enlarged the nation. You have gained glory for yourself. You have extended all the borders of the land. So ito po ay, ang talata ay sumasakop sa mahalagang pagpapahayag ng papuri sa Diyos para sa pagpapalawak ng impluwensya ng kanyang mga tao na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at soberanya ng Panginoon sa paglago at teritoryo ng bansa. At naglalarawan nga ito ng kanyang pangako na hindi niya ang kanyang unang pinili niyang bayan ay kanyang bibiyaan, at dito sa halip na sila ay mapahamak ay may iwan na remnants, at dito nga po ang gagamitin ng Panginoon para patuloy na palaguin ang Israel. Ang talatang ito ay may mga pangunahing punto tungkol sa gabing ito. Ang aktibong papel ng Diyos, itinatampok ng talatang ito, ang paglawak ng bansa ay direktang iniuugnay sa mga pagkilos po ng Panginoon. At dito po ay ang paglago at ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, at dito hindi sa pagsisikap ng tao, kasi madalas
ay dahil ang tao ay may nagawa, no? Nagki-credit sa sarili. But again, ang lahat ng po yun to na nangyayari sa atin ay pagkilos lahat ng Panginoon. So, ang luwalhati sa Diyos, ang pagpapalaki ng bansa ay nakikita bilang pinagmumula ng kaluwalhatian para sa Diyos. At ang pag-asa at pangako, ang talatang ito ay maaaring binibigyang kahulugan bilang isang pangako ng paglago at kaunlaran sa hinaharap para sa bayan ng Diyos. Hindi sinasabi ng talatang ito na ito ay hindi natatalo o bumabagsak ang Israel. Ang kasaysayan ay isang malinaw na talaan ng mga naging pagbagsak at pagkatalo ng bayang ito. Siyempre yung mga pagsakop ng mga bansa sa kanila, no? At subalit dinidiin ng talata na ito sa lahat ng sitwasyon na nangyari sa kanila. Laging sa huli ay nandyan ang Diyos at dito ay nagpapanumbalik sa kanila. So magandang gabi po sa aking mga kapatid, Terina, Kuya Ram at si Kuya Elmer. Yan, magandang gabi po. Salamat sa inyong pag-join. Pwede niyo po i-share ang live na to. Ano man ang maging sitwasyon nila, gaano man sila sumuway sa Diyos, sa huli ay ililigtas pa rin sila at pagpapalain pa rin sila ng Diyos. Gaya ng sitwasyon sa panahon ng mga propesiyang ito, kung saan magtitira ang Diyos ng ilang tao buhat sa kanyang lipi. So ito yung tinatalakay natin sa mga naunang pag-aaral, yung remnants, no? Yung mga magtitira ang Panginoon at ito yung kanyang panibagong magpupuri at magpaparangal sa kanya. So kaugnay ito ng buhay ng mga mananampalataya na binabanggit ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 16 to 18. Sinasabi dito na sa verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang talata ay nagsisilbing paalaala na patuloy na purihin at parangalan ang Diyos. Anuman ang sitwasyon, anuman ang hirap ng kalagayan na maaaring kinaharap ng bawat isa. Dahil dito mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang pinagmumulan, ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat. Kung ano man ang meron tayo, at kung ano man nagagawa natin, hindi ito dahil sa atin, kundi sa Panginoon. At dito, kung ano man ang nangyayari, wala tayong dapat na maging ipagmalaki, no? Kasi nga, we are nothing eh. At kung baga tayo ay nilikha lamang ng Panginoon, siya lang ang nakakakontrol sa atin. Even yung aking pagsasalitang ito, ang pagharap natin dito sa online, ay ang Diyos lamang po ang dahilan ng lahat. At dito, aktibo ang Diyos sa pagsama sa atin. Dahil alam naman natin na kasama natin ang Banal na Espiritu na sa araw-araw ay nagtuturo sa atin upang tayo ay bigyan ng kaunawaan at maipakita sa atin kung anong dapat nating ipamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So inilalarawan sa talatang ito ang pagkawasak na darating sa mundo bilang resulta ng paghatol na ito. Ang imaheng ginamit ni Isaiah ay makapangyarihan at matingkad, habang inilalarawan niya ang lupa na walang laman at wasak, at kakaunti ang natitira. So sa gitna ng kawalan ng pag-asa, hinimok ni Isaiah ang mga tao na luwalhatiin ang Panginoon. So ang tema nito mga kapatid ay ang tema ng pagluwalhati sa Panginoon sa gitna ng pagdurusa at kahirapan ay isang pangunahing mensahe ng talatang ito. Nagsasalita sa ideya ng pananatiling tapat, matatag at matatag sa debosyon ng isang tao sa Diyos. At kahit na naharap sa mapanghamong mga kalagayan, tulad nating mga tao mga kapatid, tayo ba ay
tuwing kailan tayo lumalapit sa Panginoon, tuwing kailan tayo nagpupuri sa Panginoon. Pag ba nakaka-receive lang tayo ng mga pangangailangan natin, ng mga pinagpe-pray natin, madalas ang nagiging nakasanayan ng mga tao ay tuwing kailan lang sila hihingi pag talagang walang-wala na sila, no? Subalit dito mga kapatid, tulad ng mga lingkod ng Panginoon, ang mga apostol at propeta ay dumanas din ng hirap, kabigatan, pighati at pang-aalipusta. Subalit nakita natin na wala silang ibang bigkas, no? Wala silang ibang sinasabi dito kundi ang kanilang pagdulog sa Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala sila na walang iba tayong dapat hingyan ng tulong kundi ang Panginoon. So magandang gabi sa kapatid ko sa Touching Live, si Sister Ana, at syempre ang aking kababatang si Brother Binson Lial. Yan, magandang gabi mga kapatid, from Atimona niya, si Brother Binson. So, kaya bilang mga mananampalataya ay patuloy tayo na mag-aaral at matuto. Tayo ay patuloy na sa Diyos lamang dumulog, no? Tumawag at magtiwala. Magkaiba po again ang naniniwala sa nagtitiwala, no? Pwedeng naniniwala ka lang na may Diyos pero hindi ka totally 100% nagtitiwala sa Kanya. Total surrender po ay ibig sabihin nun. So, makikita natin dito na ang ating pagkatuto ay ipinapamuhay natin. Kaya lagi natin ilapit at hingin kung ano man ang kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto lang natin. Tandaan natin mga kapatid, tayo po ay nilikha lamang ng Panginoon at ang Panginoon ang lumikha sa atin at siya lamang po ang nagplano, no? Ang nagtakda ng lahat ng mga pangyayari. Dahil ang totoong mananampalataya sa Diyos ay sa Diyos lamang po lumalapit, hindi sa mga Diyos-Diyosan, no? Hindi yung sa mga kung sino lang yung nakakaangat, nakakaluwag-luwag, hindi po ganun. Okay? So ang pagbanggit ng mga pulo ng dagat sa talata ay may kahalagahan din. Ang mga isla ay makikita bilang kumakatawan sa malalayo at liblib na mga lugar, kung saan maaring mahirap mapanatili ang isang koneksyon sa Diyos, no? Gayunpaman ay binibigyan diin ng talata na kahit na sa mga malalayong lugar na ito ay tila walang koneksyon. So, ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel ay dapat na luwalhatiin. Ito ay nagsasalita sa universal at hindi nagbabagong kalikasan ng otoridad ng Diyos at ang pangangailangan para sa kanyang papuri na umaalingaw mula sa bawat sulok ng mundo. So gaano man ito kabukod o malayo. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat sulok ng mundo ay sakop ng kapangyarihan ng Panginoon dahil siya nga mismo lumikha niyan. Alam niya at kilala niya ang mga lugar na kanyang napangahawakan. Actually lahat, no? Ang kanyang kapangyarihan niya na makita ang bawat lupain, ang bawat tao na anuman ang nasa puso nila ay ito ay pagpapakita ng kapangyarihan at soberanya ng Panginoon. So magandang gabi, Brother RJ Manalastas from Laguna. Yan. So kaya man anuman ang ating naranasan ay alam niyang Panginoon ito. At mas higit natin siyang luwalhatiin dahil sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng hindi lamang mga pangangailangan natin kundi ang tunay na biyaya. At alam natin kung anong biyaya to kundi ang kasama natin siya sa kalagitnaan ng kahirapan na naranasan natin. Sa kabila ng mga sitwasyon na hindi natin maunawaan at minsan tayo ay may mga tanong, ay wala tayong ibang dapat gawin kundi ilapit sa Panginoon. Ilapit, idulog at ipagkatiwala sa Kanya at doon po mas napapapurihan natin ang Panginoon. So bilang karagdagan sa mga mapangyarihang mensaheng ito ng pananampalataya at pagtitiis sa gitna ng kahirapan, ang talata ay nagdadala rin ng mas malalim na espiritual na kahulugan. So hinihikayat ng talatang ito na ang mga tulad nating mananampalataya na tingnan natin ang ating natingnan ang pagdurusa bilang isang pagkakataon para lumapit, para sa espiritual na paglago at pagbabago. Sa halip na isang dahilan para sa kawalan ng pag-asa. Madalas tayo sa kabila ng ating mga sitwasyon ay mas nagtitiwala tayo sa mga bagay na nakikita lang natin, no?
mas nagtitiwala tayo minsan sa ating karunungan, sa ating naralaman. Subalit, mga kapatid, nakakalungkot man isipin, wala tayong kakayahan na ito ay makontrol, kundi ang Panginoon lamang ang kayang gumawa ng lahat. Kasi, again, siya po ang nag-create sa atin. No? Wala tayong kakayahan. We are nothing in this world. So, bilang sa konklusyon, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at makabuluhan talata na nagsasalita na walang halagang pananampalataya at debosyon ng mga mananampalataya kahit na sa gitna ng pagdurusa. Nagsasalita sa walang hanggang pananampalataya at debosyon ng mga mananampalataya. Kahit na sa gitna ng pagdurusa at paghihirap, binibigyan din ito ang kahalagahan ng patuloy na pagluwalhati at pagpaparangal natin sa Panginoon. So anuman ang mga kalagayang maaaring harapin ng bawat isa, ang talata ay nagdadala rin ng mas malalim na espiritual na kahulugan na nagbibigay sa atin, mga kapatid, na sa pagdadalisay at paglilinis ng gawain ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. No? Ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng panghihikayat at lakas para sa mga mananampalataya. Nagpapaalaala po sa atin, nagpapaalala rin sa kanila na hindi natitinag na kalikasan ng otoridad ng Diyos at ang pagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakakaranas ba ng kabigatan at hirap, kanino ba tayo unang lumalapit? Yun, hindi man natin, pero marami ang patuloy na hindi na kikita ang tunay na paghingi o panalangin, no, pagdulog sa Panginoon, na makikita natin dito na ang tunay na mananampalataya ay sa Panginoon lamang umaasa. So madalas tayo ay mas nagtitiwala sa mga nakakaluwag-luwag, sa mga may kakayanan dito sa lipunan, no? Subalit again, hindi ito mas makakapagbigay sa atin ng mas malalim na spiritual na paglago, dahil ito ay mga temporarily lamang, no? Pansamantala lamang, at ito ay natatapos, no? At again, mga kapatid, sa pagbibigay natin ng kaluwalhatian at kapurihan sa Panginoon, tayo ay binibigyan lalo ng pag-asa na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, no? At again, tulad ng mga Israelita na dito sa talatang ito ay kasama natin ang Panginoon. Ano man ang mangyari, ang mga Israelita ay ang pangako ng Panginoon ay palalaguin pa rin niya, no, ang kanyang bayan. So verse 16, hinahanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Sa English naman ay, Lord, they came to you in their distress. When you disciplined them, they could barely whisper a prayer. So ang mahirap na karanasan madalas sa kasaysayan ng Israel ay minsan ay wala silang choice kundi lumapit sa Panginoon, dahil sa Panginoon lamang sila mauuwi, no? Ibig sabihin, tumutukoy ang talatang ito sa pangangailangan ng mga tao na tumawag at manumbalik sa Panginoon. Sa panahon ng kagipitan, paghihirap, at pagharap sa mga kabigatan, ang pagtawag ng Panginoon kahit na sa ang sitwasyon, kalimitan ay nagpapakita ng panalangin na panahon ng mabibigat at mahihirap na mga kalagayan, na alam ng mga taong ang Diyos lamang ang maaaring makarinig at makapagbigay ng katugunan. Mga kapatid, maalala natin, no, na wala silang aasahan, no? Wala silang ibang aasahan kundi ang Panginoon. Ang pagtangkilik nila sa mga Diyos-Diyosan ay matatapos. At dito nga po, maalala natin sa verse 13, ay nandun yung pag-amin ng mga Israelita sa Panginoon na sa kabila ng mga Panginoon, na tinangkilik nilang mga Panginoon, ay wala itong magagawa, kundi hindi na sila makakabangon eh. Kanino lang sila hihingi at dudulog ng panalangin, siyempre sa Panginoon. So magandang gabi po sa aking
Kapatid, si Pastora Jenny Imas, yan, sis, magandang gabi. Sa talatang ito, pinapakita ni Propeta Isaias na ang mga tao ng Israel, habang sila ay bumaling sa Panginoon sa mga oras ng kaguluhan. Ang talata ay nagpapakita ng malawak na realidad o katotohanan ng buhay noon at sa kasalukuyan. Ang mga tao ay naghahanap lamang ng presensya at patnubay ng Diyos kapag sila ay nahaharap sa kahirapan o mga kagipitan, at kalimitan ay humahanap ng madaling solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Madalas nga mga kapatid, tayo ay sa tuwing nandun tayo sa sitwasyon ng kabigatan, kahirapan, minsan tumatawag tayo sa Kanya. Bakit? Dahil malinaw na wala tayong ibang kayang gawin kundi ang ipagkatiwala ito sa Kanya. Pero nakakalungkot kasi ang iba ay pinipilit pa rin solusyonan ayon sa kanilang karunungan. Ang mga mabigat at mahihirap na suliranin ay inaasa nila sa mga ibang tao. So, again mga kapatid, tinutukoy dito na tayo ay kahit kailan ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dito makikita natin na kahit anong sitwasyon, tayo ay dumulog sa Kanya. Pero dito, yung mga tao ay gusto lamang makaramdam ng ginhawa, kaya sila tumatawag. No? Tumatawag lang sila para, Lord, tanggalin mo yung mga stress namin, mga kabigatan namin. No? Pero hindi yung may malalim na dahilan. Yun yung nakakalungkot. No? Pero ang talatang ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng pakikialam ng Diyos sa buhay ng tao sa panahon ng kahirapan at paglubog sa mga kabigatan at kapaguran ng buhay. Ano man ang gawin natin, no? Tayo po ay, once na tayo ay dumulog sa Panginoon, hindi isin ng Panginoon kanya mga anak sa pagtulog. Pero siyempre, nandun po yung pagdidisiplina ng Panginoon. Sa mas malalim na kalagayan, ang talata ay makikita rin bilang isang realidad sa kalikasan na pananampalataya at pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Ang mga tao ng Israel ay bumabaling sa Diyos, hindi dahil sa pagnanais na mapaginhawa ang kanilang pagdurusa. Ang kanilang mga panalangin ay inilalarawan bilang pagbubuhos na nagmumungkahi ng isang pakiramdam ng kaapurahan, no? At desperasyon. Ito ay hindi isang taos-puso. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na tunay na pagsusumamo, hindi makikita ito para sa kaugnayan sa Diyos, ngunit isang paghahangad para sa anumang paraan ng kaginhawaan. Maraming taong ganito sa panahon natin. No? Makita natin ang Israel ay ganun sila, nanalangin sa Panginoon. Subalit nakita natin dito yung matanggal lang yung kabigatan, no? Pero yung taos-pusong totoong pagtitiwala ay karamihan ang tao ginagawan genie ang Panginoon, Panginoon ang tawag no? Dahil gusto ng gaytong bagay, Lord, gumalaw ka ayon sa aming pananampalataya. Nakakatakot po 'yun. Paano kung wala ka pala pananampalataya? Wala palang paggalaw ang Panginoon. No, pero hindi ganoon, no? Siyempre ang Panginoon po ay alam niya yung gagawin niya. Alam niya kung ano ang ayon sa kalooban niya, no? Wala tayong karapatan para diktahan ng Panginoon. Pero again, mayroon pong laging paggalaw at aktibong biyaya ang Panginoon sa atin 24/7. Yan. Tuwing komportable at chill lang ba pero walang pag-alala sa Panginoon. So nakakalungkot mga kapatid dahil maraming namumuhay para lamang sa pansariling katiwasayan. Subalit nakukompromiso ang kanilang pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi naaagaw, no? Naaagaw ng mga bagay na to ang oras mo para siya ay paglingkuran. Pero ang Diyos, mga kapatid, 24/7, all the time, no? Aktibo para tayo ay gabayan, turuan, at tulungan. So sa kabilang banda, ito ay naglalarawan ng hindi mahusgahang katunayan ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Panginoon sa kabila ng mga kasamaan at pagkaasala ng tao. Sa panahong dumating ng kagipitan nila, sa Diyos pa rin sila tatawag.
at lalapit at ang Diyos na hindi sila iiwanan at tatalikuran. Ilang beses man natin siyang suwayin at talikuran at iwanan, makikita natin na ang pagmamahal na tawag dyan is unconditional love. So, ang tanging pag-ibig na iyan lamang ang totoo at iyan ang mananatili sa habang panahon hanggang sa buhay ng walang hanggan. So, sabi nga sa kanta, Deep, Deep Love of Christ. So, yun yung isang sa mga kanta kanina sa Sunday service, no, sa ng Touching Lives kanina umaga. So, walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Pag-ibig na hindi lang nakabase sa feelings na nawawala, no? Once na nagbago yung mood mo, nawawala yung sinasabi mong feelings, no? Pero ang love po ay kahit anong mangyayari, hindi ito nawawala, hindi ito lumilipas. This is unconditional love. Yan. So, ang focus ng kabanatang ito ay pabalik-balik sa pagitan ng tatlong paksa. Ang mga iyon ay nagdiriwang ng sukdulang tagumpay ng Diyos para sa lahat sa pamagitan ng Israel. Umaasa sa paghatol ng Panginoon sa masasamang bansa sa mundo at inaalala ang tugon ng Panginoon sa paghihimagsik ng Israel laban sa kanya. So naalala ni Isaias kung paano tumingin ang mga tao sa Israel sa Panginoon. Sa kanilang nararanasang pagdurusa. So, kinikilala ni Isaias na ang kakulangan sa ginhawa ay dinala ng Panginoon sa kanyang pagdisiplina dahil sa kanilang hindi katapatan sa kanya. At tulad ng pagdidisiplina mula sa isang pamagmahal na magulang, nilayon nitong ibalik ang kanyang mga anak sa kanya, hindi para itaboy sila. Ito ay makikita natin sa Hebreo chapter 12, verse 9. Sa dulo ng buhay ng mga Israelita, nakita nila na ang kawalan ng pag-asa sa anumang bagay sa mundo, maliban sa Panginoong Diyos. Nang maging labis ang sakit, sa wakas ay bumalik ang Israel sa Diyos sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang pabulong na panalangin. Maaring ibig sabihin ni Isaias na ang bansa ay walang lakas na gumawa ng higit pa sa pagbigkas ng kanyang panalangin para sa tulong sa Panginoon. Ito ay isang larawan ng ganap na kababaang loob. Dahil sa pagod, ang bansa ay humihinga ng pinakasimple sa lahat ng mga panalangin. Pakiusap, tulungan mo kami. Yan. So maliwanag sa Hebreo 12 na dinidisiplina pa rin ng Panginoon ang kanyang mga anak. Para sa disiplina, ang dapat ninyong tiisin. Itinuring kayo ng Diyos na parang mga anak. Sapagkat sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Sa sandaling ito, ang lahat ng disiplina ay tila masakit at mabigat. Hindi ito kaya-aya, ngunit sa kalaunan na nagbubunga ito ng mapayapang bunga ng katwiran. So panahon nga po namin ngayon, kami po ay ang Touching Lives ay nakakaranas ng matinding kabigatan, no? Pero again, ang lahat ng nangyayari ay ayon sa kaparaanan ng Panginoon, no? Mayroon tayong tinatawag na pruning. At ito ay masakit. Ito ay mabigat. Ito ay minsan ay sukdulan ang hindi mo nakakayanin. Subalit after nitong mga pangyayaring ito ay makikita natin yung ganda noong gustong mangyari ng Panginoon sa atin. No? Tulad ng isang nililinis, kinakayas. Di ba? Masakit yun eh. Masakit ang pagdidisiplina ng Panginoon. Minsan, babasagin ka eh. Babasagin niya yung puso mo na punong-puno ng galit, ng pride, ng yabang. Pero, anong magiging resulta after this? Di ba? Puso mo na nandun ang Panginoon, hindi na yung galit, no? Marami ang ayaw makorek, maraming ang hindi to umaamin sa kasalanan, no? Kasi yung pinakamahirap sa lahat, pag-amin at pagtanggap ng mali. Kaya makikita mo ang daming nagkakaroon ng commotion o away kasi tinatamaan yung mga pride or ego, no? Subalit tayo po ay every time, no, na tayo ay kinakausap ng Panginoon, minsan nandun yung tusok, no? Bakit? Kasi
alam natin na may mali tayo. So, doon po, no, didisiplina tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng mga sitwasyon na tayo ay itinatama at hinuhulma niya ulit, no? Chiseling, pinapait niya tayo, tinatanggal niya yung mga pangit sa ating mga pag-uugali. At dito po, no, kaya minsan nakakaramdam tayo ng disappointment, ng paghihintay, ng mga hindi agad ng hindi pagdating agad ng ating mga inaasahan. Kasi bakit? May tinuturo sa atin ng Panginoon. Andun yung disiplina, no? Ang disiplina na binanggit dito ni Isaias ay iba kaysa sa pinakahuling paghahatol ng Diyos laban sa mga tumanggi sa kanya. Nilalayo ng Panginoon na sanayin ang kanyang mga anak na magsisi kapag pinili nilang pumunta sa sarili nilang mga paraan. Kumbaga, nagtiwala sa sariling karunungan. Nais niyang bumalik sila sa landas ng buhay at pagpapalang ipinagkaloob niya sa kanila. Ang pagdidisiplina ng Panginoon ay isang mapagmahal na pagkilos, hindi isang parusa upang mabayaran ang kanyang mga mahal. Parang upang mabayaran ang kanyang mga mahal sa buhay para sa kanilang kasalanan. Ang tanging tunay na kabayaran lamang para sa kasalanan ay kamatayan, at ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Sa John 3:16. So, ito yung bagay na itatanong ko sa inyo mga kapatid, sa mga magulang dito, no? Ako na hindi nyo kakilala, o sabi natin kilala nyo, at nagkasala ako. Kayo ba, handa ba kayong ibigay o ialay ang inyong anak para ako'y maligtas? Malamang, I doubt na sabihin nyo, oo, di ba? Pero ang Panginoon po, ano po ang ginawa niya? Binigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak para ialay at tayo ay iligtas mula sa kamatayan. So yan po yung sinasabing love, deep love ng Panginoon na walang papantay, no? Madalas tayo pag nagsabi tayong I love you, kailangan makakarinig tayong I love you too. No, hindi na po unconditional love 'yun. What's the unconditional love? You are giving, no? Anong ginawa ng Panginoon? Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Yun po yung love na sinasabi. Hindi po yung dahil nagkagusto ka, love mo na siya. Feelings lang po yun. Baka it's just love. It's in affection or infatuation. No? Marami ang nagkakamali dyan. Love is not a feelings. Na once na sinabi, uy, ang gwapo niya. Paano kung ma-aksidente yan? Mahal mo pa rin ba yan? Pumangit ang muka. Nawala yung pagkapogi niya. So, minsan, doon po nakasalalay lang yung sinasabi nating love. Pero hindi po siya love. That's only a feelings. Pero yung bigay, yung pag-ibig ng Panginoon. Grabe po, no? Imagine mo, patuloy, paulit-ulit na sinusuway ng mga tao ang Panginoon. Pero nandun pa rin po yung pagmamahal niya. Nandun pa rin po yung unconditional love ng Panginoon. Sino ba tayo tayo ay magmalaki na sana mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi po ganoon, no? Hindi po ganoon kasi maraming ganyan eh. Yung self-love na sinasabi na kailangan mahalin ka rin according sa pagmamahal na binibigay mo. That's not love. That's conditional love. At ang problema ng mundo, masyado na na-contaminate ang utak natin regarding sa pagsasabi ng love. Yung love na sinasabi mo is, ano lang yan eh, temporary love lang yan eh. No? Kasi bakit nawawala? Pero yung pagmamahal ng Panginoon until now, hindi po nawawala. Grabe, immutable ang Panginoon, hindi magbabago, hindi nagbabago. At ganun po tayo kamahal dahil binigay niya kaisa-isa niyang anak. Tapos tayo magmamalaki tayo na marami tayong ginawa. Sino tayo? Wala po tayo kakayanan, wala tayong ambag sa mundo. Tayo lang po ay nilikha ng Panginoon para siya ipapurihan, hindi papurihan ng ating mga sarili. So mga kapatid, sa dalawang talata na pag-aralan natin, makikita natin dito na ang tunay na makapagbigay ng kapurihan sa Panginoon ay ang ating pag-submit sa Kanya, ang ating pagiging honest, pagiging tapat sa Kanya, na hindi tayo tatangkilik na ibang mga Diyos-Diyosan.
Hindi tayo tatangkilik ng ibang mga tao na dahil nakakalugluwag, doon tayo. Di ba? Again, sinabi kanina na mas pagyamanin natin yung yaman na hindi natin nakikita. At ito po ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kasi karamihan ng tao ngayon, distorted na. No? Bakit? Kasi masyado nang nakatingin sa mundo. At yan po yung napaka-deadly, dangerous. Kasi nandun na sa comfort zone. Ang comfort zone po is other term is danger zone. So marami ang maglalakad sa makipot na daan. Marami ang dadaan sa malapad na daan, kukunti lang ang dadaan sa makipot na daan. At yun po ang dulo nun is ang kaligtasan. Ang dadaan sa malapad ay kapahamakan. So yun mga kapatid, no? Diyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Bukas po ay pagpapatuloy natin sa verse 17, no? Tayo po ay patuloy na mag-aaral. Ito po ay everyday. Pwedeng hindi po ako ang nag-discuss kundi ang aming pastor na si Pastor Dom. Sa ngayon po ay ako po yung kanyang inassign, no? Napakasarap po magbahagi ng salita ng Panginoon. Actually hindi pa po ganoon ka memorize, no? Hindi po kailangan memorize eh. Ang importante dito is maunawaan at maipamuhay. Marami kasi ang nagme-memorize lang pero hindi naunawaan. Sariling karunungan yung ipinapakita. But again, mga kapatid, samahan nyo kami every 7 p.m. daily devotion. Ginagawa na po namin to way back 2023, no? 2 years na po, tuloy-tuloy po. So, yun po. Tayo po ay sama-samang mag-aral, no? Marami tayong naririnig sa online, marami tayong naririnig sa mga ibang mga preacher. Pero mga kapatid, always remember, i-confirm natin kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Hindi dahil maganda lang sa pandinig ay tayo ay matutuwa na, no? Tandaan niyo po, ang kaaway, ang dyablo, nagkukunwari po yung tupa. Nagkukunwari po yung tupa na mga mga lobo na bandang huli pag ikay nahulog na sa kanila, sasakmaling ka. So maging aware po tayo mga kapatid. Hindi lang po yung makapunta ka ng church ay okay na. It's sobrang babaw po nun. Kailangan tayo po ay sama-samang mag-aral. So wala na po ibang sasabihin. Sa mga susunod na pag-aaralan na natin. Maraming salamat po sa mga kapatid natin, si Kuya Elmer, siyempre ang aking kapatid dito siyempre kapwa nating Christian, at siyempre si Pastor Dom na si Pastor Dom po ang aking spiritual father, no? Siya po ang aking mentor. Siyempre biyaya po ng Panginoon. Sa Panginoon lamang po ang papurit parangal. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pangwakas. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng karunungan, ng espiritual na paglago. Sa patuloy namin pag-aaral ng iyong mga salita. Napakasarap pag-aralan. Napakasarap kilalanin ka, Panginoon. At napakasarap na sundin ang iyong mga utos, Panginoon. Mahirap sa una, actually mahirap talaga siya. Pero, Panginoon, napakaganda po ng resulta nito. Marami sa amin ang nahihirapan, pero kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila. Ang mga taong hindi pa kayo nakikilala saan mang sulok ng mundo, gamitin niyo po kami, gamitin niyo po ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa inyo para ito ay maipahayag ang iyong mga salita. Makilala kanila at sila ay makapagpapuri sa iyo at ikaw ang maparangalan nila, Panginoon. Dahil ito lamang po ang pinaka-importante sa lahat, na ikaw ang makilala namin, sa iyo kami magtiwala, sa iyo kami umasa, Panginoon. Dahil ikaw lamang po ang lumikha sa lahat ng nilikha. Wala kaming magagawa sa lahat. We are nothing, Panginoon, dahil ikaw lamang po ang may kontrol ng lahat at ikaw lamang po nakakaalam. Patuloy niyo po kami, Panginoon, biyayaan ng patuloy na puso na mapagmahal. Ang love na mayroon ka ay, Panginoon, ay maranasan namin, magkaroon kami ng ganyang unconditional love, lalo na sa aming mga kapatid na madalas ay nahahamak namin na hindi namin nalalaman. Pero again, Panginoon, ang pagmamahal mo, kailanman idadalhin kami nito sa kaayusan, kapayapaan, Panginoon. Dahil sa iyo lamang namin mararanasan ang totoong kapayapaan at kaligtasan. Ang totally peace at joy, Panginoon,
wala sa mga material na bagay, wala sa mga tao, kundi nasa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang po ang pinagmumulan ng lahat. Itinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Si Diyos lang papurit parangal. To God be the glory, mga kapatid. Tayo po ay magkita-kita mo lang bukas. Join po kayo every 7 p.m. Hindi naman po tumatagal to ng 1 hour, no? Ngayon lang inabot ng 40 minutes. But again, napakasarap talakayin ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo magbabase sa sarili nating karunungan, kundi sa karunungan ng Panginoon. Magkaiba po yun, ha? Yun lang po. Maraming salamat, mga kapatid. Magandang gabi sa aking tiyahin. Siyempre, Ate Bembem Dorero from Surigao del Norte, no, sa Siargao. Yan. Sa pamilya ko diyan sa Dorero family, sa father side ko, no. So maraming salamat, mga kapatid. Kita-kita tayo bukas. Bye-bye. God bless po.